Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Isa pa sa sinabi ni Attorney Kaufman po na sabi niya, kritiko niya, a civic group, human rights activist, media, NGO, lahat yung puro bias eh. Ba't ka maniniwala dyan? Lahat yan against kay Duterte. My question to you is this, fifth frame sa mga kritiko ng dating Pangulo, na sabihin nating mga bias actor, ito nangangahulugang or pwedeng mga hulugan sa ibang tao that they are dismissing yung legitimate human rights violation nung panahon ng drug war. No? Are you saying that that's what Kaufman is? Yes, sinasabi niya po kasi lahat ng mga kritiko ni Duterte is already biased. Ibig sabihin, alam na nila that they are against Duterte. Kaya lahat ng mga EJK victims at yung mga sabi niya gawang-gawang storya is against kay Duterte. Parang sinasabi ni Kaufman na, bias sila, ba't pakikinggan mo? And then parang ang question ko doon is, kung susundan natin yung sinasabi ni Kaufman, naman, and ang question ko doon, baka sa pag-i-illegitimate natin na mga totoong complaint, mawala yung essence of victims of EJK. Kasi nagiging, kung galing sa kritiko yung issue, illegitimate or hindi totoo. Parang yun yung Another one ang ginamit nila, cherry picking daw. yes. Correct. Yun ang ginamit nila na word dyan cherry picking yung mga victims. Yung pag ano ng mga victims. Okay, cherry picking as it is, kung ano man ang gusto nila. Kahit yun ang sinabi ni Kaufman, kasi hindi tayo makapagsabi ng even if nakita na natin kung ano yung mga kung ano mga evidence ng gagawin ng ng prosecutor, tapos ganun pa rin ang finifeed ni Kaufman doon sa judges. So bias yung mga yan, blah 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 blah, hindi totoo. Okay? But even then, no matter what Kaufman says, ICC, what ano kasi dapat ang ICC kasi is like this, dapat kang mag-stick doon sa issue. At saka parang, if I'm not mistaken, parang naiisip ko, alam niyo yung essence ng fear-mongering? Of course. Siya, parang pinupunto niya, it's only a fear-mongering, pero wala naman talagang totoong nangyari. Yun ba, hindi mo maintindihan si Kaufman. Mahirap i-defend talaga yung position. This time he will tell you, Rodrigo Duterte is a man of words. Mhm. So sabi niya, oh no. And after saying that, meron pa siyang sinasabi after that. you have to watch the whole picture. Parang lumalagay gumagawa ng lusot no? Para lang maipasok yung napakasikip na daanan, hahanap talaga siya na ilulusot niya. Pero, the statement came from him. Na siya ang nagsasabi. Correct. Siya pa ngayon ang nadadapa. So, gagawa na Mhm. ng ibang angulo na, ito, kasi mga mga bias yan. Of course, they will always say that. Tapos, ikaw ang sabi na, di ba? I think yun nga yung sinabi ko kanina when we were talking earlier before we did this recording, na sabi ko, ang galing niya Ang galing niya paikutin yung naratibo. Pero sa totoo lang, para siyang imbudo napupunta pa rin sa pinakadulo yung source, which is the former president. Sa kanya nang galing yung speech Wala namang He's digging his own grave. That's why now, he doesn't know how to defend and he's lying on yung sa mga 6 lawyers, Filipino lawyers, nakasama nila ngayon dyan sa Hague just to give advice. Tulong lahat! Tulong lahat!